Huwag kang assuming, Maricel. You are just a glorified maid with a marriage contract. Ang boses ni Lorenzo ay kasing lamig ng bakal. Bawat salita ay parang balisong na humihiwa sa hangin ng hapong yon. Hindi siya tumitingin sa kanyang asawa. Sa halip, abala siya sa pag-aayos ng kanyang mamahaling cufflinks. Tila mas mahalaga pa ang kinang ng ginto kaysa sa babaeng nanginginig sa kanyang harapan. Akala mo ba talaga? Mahal kita? I only married you dahil sa utang ng tatay mo. You are just a payment, a living receipt of your family's failures. Sa mga kamay ni Maricel, unti-unting lumalamig ang isang platong espesyal na adobo. Simula madaling araw ay iginisa niya yon. Tinitiis ang talsik ng mantika sa kanyang balat para lamang maihanda ang paboritong pagkain ng asawa sa kanilang ikalawang anibersaryo. Ang init ng ulam na yon ay sumasalamin sa pag-asang nanahan sa kanyang dibdib kanina. Ang pag-asang baka sa araw na ito, mapansin siya. Baka sa araw na ito, mahalin siya. Ngunit sa isang iglap, ang init ay naging abo. Nabitawan niya ang plato. Ang tunog ng pagbasag ng porselana sa semento ay tila ang mismong tunog ng kanyang puso na nagkakapira-piraso. Hindi pa natatapos ang kalupitan. Hinawakan ni Lorenzo ang braso ni Maricel ng napakahigpit. Kinaladkad siya patungo sa gitna ng malawak na hardin ng mansyon ng mga Lucero. Doon, sa ilalim ng tirik na araw ng Maynila, ay nakatayo ang isang matayog na tagdan ng watawat. Kumuha si Lorenzo ng isang magaspang na lubid. Walang awang itinali niya ang mga kamay ni Maricel sa poste. Ang bawat ikot ng lubid sa kanyang pulso ay parang pag-igsi ng hininga ng kanyang kalayaan. Diyan ka muna magbilad para mahimasmasan ka sa pagiging pakialamera mo. Ang asik ni Lorenzo habang hinihigpitan ng huling buhol. Isabella is waiting for me on the yacht. Mas bagay sa kanya ang dagat kaysa sa isang tulad mong amoy kusina. Nakaluhod si Maricel sa mainit na semento. Ang kanyang tuhod ay unti-unting nasusunog sa lupit ng sikat ng araw. Mula sa loob ng mansyon, lumabas si Doña Aurora, ang biyenang babae na laging may hawak na rosaryo, ngunit ang dila ay mas matalas pa sa kuko ng agila. Hindi siya lumapit upang kalagan ang mga tali. Sa halip, tumayo siya sa tapat ni Maricel, tila tinitingnan ang isang maruming basahan. Dahan-dahang binuksan ni Doña Aurora ang kanyang mamahaling pitaka. Kumuha siya ng ilang lukot na barya at 5 piso, pagkatapos ay sapilitan itong isinubo sa bibig ni Maricel. Iyan ang bayad sa nasira mong gown ni Isabela. Matuto kang magpasalamat dahil dinadala mo pa ang apelyidong Lucero. Huwag mong ipahiya ang pamilyang ito dahil sa kadukhaan mo. Utang na loob mo sa amin ang bawat hiningang kinukuha mo sa loob ng mansyon na ito. Ang lasa ng kalawang mula sa barya ay humalo sa alat ng kanyang sariling luha. Nais sumigaw ni Maricel, nais niyang isumbat ang lahat ng pagod, ang lahat ng gabi ng paghihintay, at ang katotohanang ibinigay niya ang lahat para sa pamilyang ito. Ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Ang tanging narinig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Isang mabilis at masakit na pagpukpok sa loob ng kanyang dibdib na tila nagmamakaawa para sa katarungan. Pinanood ni Maricel ang papalayong bulto ni na Lorenzo at Doña Aurora patungo sa naghihintay na sasakyan. Ang usok mula sa tambutso ay tumabon sa kanyang paningin. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng malawak na bakuran. Nakagapos at hiyang-hiya sa harap ng mga kasambahay na lihim na nakamasid. Ang init ng araw ay gumuguhit sa kanyang balat. Ngunit ang mas matinding sunog ay nararamdaman niya sa kanyang kaluluwa. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, isang kaisipan ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Hanggang kailan kailangang bayaran ng isang tao ang utang na hindi naman siya ang nanghiram? Kung ang bawat patak ng kanyang luha ay ginto, baka matagal na niyang nabili ang sarili niyang kalayaan. Ngunit sa pagkakataong ito, habang nakatali sa poste ng mga Lucero, alam ni Maricel na hindi na luha ang kanyang ititipon. Ang bawat latay ng lubid sa kanyang balat
ay magsisilbing mapa patungo sa isang wakas na hindi nila inaasahan. Nasaan ang Diyos kapag ang isang tao ay itinuturing na hayop sa loob ng sarili niyang tahanan? At sino ang mas may kasalanan? Ang taong nananakit o ang pusong patuloy na nagpapatawad dahil sa maling akala ng pag-ibig? Huwag mong kalimutan, Maricel, na kung wala ako, nabubulok pa rin ang tatay mo sa kulungan hanggang ngayon. Ang boses ni Don Rodolfo ay hindi kasing gasgas ng kay Lorenzo o kasing talas ng kay Doña Aurora. Ito ay malalim, kalmado, at may autoridad na tila isang hatol ng kamatayan. Nakatayo siya sa veranda, pinagmamasdan ang kanyang malawak na lupain habang si Maricel ay pilit na tumatayo mula sa pagkakaluhod. Ang mga bakas ng lubid sa kanyang pulso ay matingkad na pula at tila nagnanaknak sa hapdi. Opo, Don Rodolfo, alam ko po iyon, ang mahinang sagot ni Maricel. Yumuko siya, hinahayaang takpan ng kanyang mahabang buhok ang mga luhang nais kumawala. Lumapit ang matanda, ang kanyang mga sapatos na gawa sa mamahaling balat ng hayop ay lumilikha ng mabibigat na hakbang sa makintab na sahig. Hinawakan niya ang baba ni Maricel at itinaas ito ng marahan, ngunit may puwersang hindi matanggihan. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera, Ija. Nababayaran ito ng katapatan. Kaya kahit anong gawin ni Lorenzo, kahit gaano kasakit, tanggapin mo. Dahil ang apelyidong ibinigay namin sa iyo ay ang tanging proteksyon ng pamilya mo mula sa kahihiyan. Binitawan niya ang baba ng dalaga at naglakad palayo. Iniwan ang isang katahimikang kasing bigat ng tingga. Sa bawat salita ni Don Rodolfo, nararamdaman ni Maricel ang paghigpit ng invisible na tanikala sa kanyang leeg. Alam niya ang laro ng matanda. Ito ay isang psikolohikal na kulungan kung saan ang susi ay ang kaligtasan ng kanyang ama. Nang makaalis ang matanda, mabilis na pumasok si Aling Rosa, ang matandang kasambahay na tanging nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Maricel sa loob ng mansyon. May dala itong basang bimpo at mainit na tubig. Ang bawat haplos ng basang tela sa sugat ni Maricel ay nagdadala ng pansamantalang ginhawa. Ngunit ang apoy sa loob ng kanyang dibdib ay hindi kayang patayin ng anumang lamig. Tiis lang, anak. Malapit na tayong matapos dito. Ang bulong ni Aling Rosa, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at takot. Tumango si Maricel, ngunit ang kanyang mga mata ay biglang nagbago. Ang kaninang maamong anyo ng isang api-apihang mena ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang matalim at malamig na tingin, ang tingin ng isang mangangaso. Pumasok siya sa kanyang silid at siniguro na walang nakakakita bago kinuha ang isang maliit na device na nakatago sa loob ng isang luma at kupas na sapatos ng sanggol. Isang mahaba at banayad na hininga ang pinakawalan ni Maricel bago niya pinindot ang isang lihim na button. Eagle to nest. Nakapasok na ako sa main server kanina. Bago ang gulo. Don Rodolfo is not just laundering money. He is the architect of everything. Mula sa kabilang linya, isang baritono at matatag na boses ang sumagot. Si General Mateo. Ingat, Maricel. Masyadong mapanganib ang nilalaro mo. Lorenzo is getting suspicious at alam nating wala siyang pakundangan. Don't let your emotions cloud your judgment. My emotions are the only things keeping me alive, General. Ang sagot ni Maricel habang hinahaplos ang sugat sa kanyang pulso. Ang bawat sampal, ang bawat pag-alipusta ay ginagawa kong bala. I am not just a victim here. I am their judge. And their sentence is coming soon. Nabalik lamang ang diwa ni Maricel nang makarinig siya ng malalakas na hakbang na papunta sa kanyang silid. Mabilis niyang itinago ang device sa ilalim ng unan at humiga. Nagkunwaring natutulog at nanghihina. Bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok si Lorenzo, amoy alak at may bahid ng lipstick sa kanyang kwelyo. Hindi ito nagsalita. Humiga ito sa tabi ni Maricel. Ang bigat ng katawan nito ay tila isang malaking bato na dumadagan sa kanyang dibdib.
Naramdaman ni Maricel ang kamay ni Lorenzo na humawak sa kanyang buhok. Tila isang mapagmahal na asawa, ngunit ang bulong nito sa kanyang tainga ay punong-puno ng kamandag. Alam mo Maricel, minsan naiisip ko, bakit ka pa rin nananatili? Is it really just for your father? O baka naman, gusto mo rin ang nararanasan mong sakit? Isang nakakangilong tawa ang pinakawalan ni Lorenzo bago ito pumikit. Sa dilim ng silid, nanatiling dilat ang mga mata ni Maricel. Pinagmamasdan niya ang kisame, binibilang ang bawat segundo ng kanyang pagdurusa. Ngunit sa ilalim ng kanyang kama, sa loob ng isang lihim na compartment ng kanyang cabinet, ay may isang itim na folder na naglalaman ng mga litrato. Mga litrato ni Don Rodolfo na kasama ang mga taong dapat ay nagpapatupad ng batas. At sa gitna ng mga litratong yon ay ang isang lumang dokumento na may lagda ng kanyang ama. Isang dokumentong alam ni Maricel na peke, ngunit sapat na upang sirain ang lahat ng pinaghirapan ng mga Lucero kung mailalabas sa tamang panahon. Ang tanikala ng utang na loob ay unti-unti ng kinakalawang. At sa oras na maputol ito, tanging ang bagsik ng isang babaeng inalipusta ang matititira. Isang katanungan ang pumasok sa isip ni Maricel habang pinakikinggan ang hilik ng kanyang asawa. Sino ang tunay na nakagapos? Ang bilanggo sa loob ng rehas o ang taong kailangang magsuot ng maskara araw-araw para lamang mabuhay sa piling ng kanyang kaaway? Nang biglang, isang mahinang tunog ng notification ang nanggaling sa kanyang itinagong device. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. I know who you really are, Captain Maricel, and I have the missing piece of your father's puzzle. Napaupo si Maricel sa dilim, ang kanyang hininga ay naging mabilis. Sino ang nakakaalam ng kanyang tunay na ranggo? At anong puzzle ang tinutukoy nito? Ang pagtitiis ay isang biyaya, Maricel. Pero ang katamaran ay isang kasalanan sa harap ng Diyos. Ang boses ni Doña Aurora ay kasing tamis ng pulot, ngunit kasing pait ng apdo. Hawak niya ang kanyang kulay gintong rosaryo habang nakaupo sa kanyang paboritong silya sa salas. Sa kanyang harapan, si Maricel ay nakaluhod sa malamig na marmol na sahig. Hawak ang isang basang basahan. Ang bawat kuskos ni Maricel sa sahig ay sinasabayan ng panginginig ng kanyang buong katawan. May mataas siyang lagnat. Ang kanyang hininga ay parang apoy na lumalabas sa kanyang ilong. At ang kanyang paningin ay unti-unti nang nagdidilim. Tapusin mo ang buong salas bago dumating ang mga bisita ko para sa prayer meeting. Ang dagdag ng matandang babae nang hindi man lang tinitingnan ang namumutlang mukha ng kanyang manugang. Huwag mong dungisan ang bahay na ito ng iyong sakit. Kung talagang may utang na loob ka, igagapang mo ang trabahong yan. Nabalik ang diwa ni Maricel nang marinig niya ang pagpatak ng kanyang sariling pawis sa makintab na marmol. Ang bawat butil ng likido ay tila isang maliit na salamin na nagpapakita ng kanyang kahabag-habag na kalagayan. Sa kabila ng panghihina, nagpatuloy siya. Kinuha niya ang bawat natitirang lakas sa kanyang mga kalamnan upang itulak ang basahan. Ang kanyang mga daliri ay namamanhid na sa lamig ng tubig sa timba, ngunit ang hapdi sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa anumang lagnat. Dumating ang mga kaibigan ni Doña Aurora, mga kababaihang balot ng mamahaling alahas at amoy ng pabangong galing pa sa Europa. Nagtipon sila sa salas para sa kanilang lingguhang pagdarasal. Sa gitna ng kanilang taimtim na pagbigkas ng Ave Maria, si Maricel ay nanatiling nakayuko sa isang sulok, naghihintay ng utos, tila isang anino na walang karapatang mapansin. Maricel, ang tiya! Ang matikas na utos ni Doña Aurora sa gitna ng kanilang pahinga. Dahan-dahang tumayo si Maricel. Ang mundo ay tila umiikot ng mabilis. Sa kanyang paghakbang patungo sa kusina, naramdaman niya ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Nang bitbit na niya ang tray ng mga tasang porselana, isang matinding hilo ang bumalot sa kanya. Ang mga boses ng mga matatandang babae
ay naging parang mga bubuyog na umuugong sa loob ng kanyang ulo. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng porselana ang bumasag sa katahimikan ng salas. Ang mainit na tsa ay tumalsik sa mamahaling carpet at sa dulo ng sapatos ni Isabela na noon ay kadarating lamang. "You clumsy idiot!" ang sigaw ni Isabela. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Alam mo ba kung magkano ang sapatos na ito? Lumapit si Doña Aurora at, nang walang pag-aalinlangan, ay mabilis na lumanding ang kanyang palad sa pisngi ni Maricel. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong silid na sinundan ng isang nakakabinging katahimikan. "Nakahiyang bata ka, sa harapan ng aking mga bisita," ang asik ng matanda. "Lumayas ka sa harap namin. Magkulong ka sa kwarto mo at huwag kang kakain hanggat hindi ko sinasabi." Pumasok si Lorenzo sa eksena, ngunit sa halip na tulungan ng asawa, ay tiningnan lamang niya ito ng may pandidiri. Nang gabi ring iyon, sa loob ng kanilang madilim na silid, hinarap ni Lorenzo si Maricel na nanginginig pa rin sa lagnat at takot. "Bakit ba kailangan mong maging ganyan, Maricel?" Ang mahinang tanong ni Lorenzo, ngunit ang boses niya ay puno ng manipulasyon. "Ginagawa ni na Mama ang lahat para maging bahagi ka ng pamilyang ito, pero ikaw ang gumagawa ng paraan para mapahiya kami. You are the reason why this marriage is falling apart. Kung marunong ka lang sana mag-ayos at maging presentable, hindi ako maghahanap ng iba. It's your fault." Ang mga salita ni Lorenzo ay parang mga lason na unti-unting pumapasok sa isip ni Maricel. Ito ang masakit na katotohanan ng gaslighting. Ang sining ng pagpapakita na ang biktima ang tunay na may kasalanan. Napapikit si Maricel, pilit na hindi naririnig ang boses ng asawa hanggang sa makatulog ito. Sa kalaliman ng gabi, nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ng lahat, dahan-dahang bumangon si Maricel. Ang kanyang katawan ay mabigat pa rin, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Kinuha niya ang kanyang lihim na telepono. May isang missed call mula sa isang hindi kilalang numero, ang numerong nagpadala ng mensahe kanina. Nag-alinlangan siya, ngunit muling tumunog ang telepono. Sa pagkakataong ito, sinagot niya ito. "Sino ito?" Ang mahinang bulong ni Maricel sa dilim. "Captain Maricel, o dapat ko bang tawaging Mrs. Lucero?" Ang boses sa kabilang linya ay boses ng isang lalaki, malalim at puno ng panunokso. "Huwag kang matakot. Magkapareho tayo ng layunin. Gusto nating makitang gumuho mo ang mga Lucero. Pero kung magpapatuloy ka sa pagiging martyr, mauubos ka bago mo pa makuha ang hustisya para sa tatay mo." Nanlamig ang mga kamay ni Maricel. "Anong alam mo sa tatay ko? Alam ko na hindi siya nagnakaw. Alam ko na ang file na hinahanap mo ay hindi na sa vault ni Don Rodolfo. Nakatago ito sa isang lugar na hinding-hindi mo maiisip. Magkita tayo sa lumang pier bukas ng hating gabi. Kung gusto mong mabuhay ang katotohanan, kailangang mamatay ang takot mo." Naputol ang linya. Naiwan si Maricel na nakatingin sa kawalan. Sino ang lalaking ito? At paano nito nalaman ang tungkol sa kanyang tunay na misyon? Isang katanungan ang pumasok sa kanyang isip. Sino ang mas mapanganib? Ang kaaway na nananakit sa harap mo? O ang estrangherong nag-aalok ng tulong mula sa dilim? Habang nakahiga si Maricel sa tabi ng lalaking nagtraidor sa kanya, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang lagnat ay unti-unti nang humuhupa, pinalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Ang laro ay hindi na lamang tungkol sa pagtitiis. Ngayon, ito ay tungkol na sa paniningil. Ang isang pares ng sapatos na hindi kailanman nagamit ay ang pinakamasakit na alaala ng isang ina. Sa loob ng isang madilim at maalikabok na kahon sa sulok ng atik, dahan-dahang hinaplos ni Maricel ang maliit na sapatos na kulay asul. Ang tela nito ay bahagya ng nanilaw sa paglipas ng panahon, ngunit para kay Maricel, sariwa pa rin ang amoy ng pangarap na naudlot. 3 taon na ang nakalilipas
Ang sapatos na ito ang dapat na magiging unang suot ng kanyang anak. Ngunit ang batang iyon ay hindi man lang nabigyan ng pagkakataong huminga sa mundong ito dahil sa isang gabing puno ng pagpapabaya. Naalala ni Maricel ang gabing iyon, ang ulan na humahampas sa bintana, ang kanyang pagsigaw dahil sa tindi ng sakit sa kanyang tiyan, at ang mukha ni Lorenzo na mas inatupag pa ang kanyang pakikipag-usap sa telepono kay Isabela kaysa sa pagdala sa kanya sa ospital. It's just a stomach ache, Maricel. Stop being so dramatic. May meeting pa ako. Ang boses ni Lorenzo noong gabing iyon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi mabura-bura. Nabalik lamang ang diwa ni Maricel nang marinig niya ang malakas na pagsasara ng pinto sa ibaba. Mabilis niyang ibinalik ang sapatos sa kahon at pinahiran ang kanyang mga luha. Ang bawat patak ng alat sa kanyang pisngi ay nagsisilbing paalala kung bakit siya narito. Hindi lang ito para sa kanyang ama. Ito ay para sa hustisyang ipinagkait sa kanyang hindi isinilang na sanggol. Hating gabi na. Ang mansyon ng mga Lucero ay balot na ng katahimikan na tila isang libingan. Maingat na lumabas si Maricel sa bintana ng kanyang silid gamit ang isang matibay na lubid na lihim niyang itinago. Ang bawat pagbaba niya ay puno ng panganib, ngunit ang takot ay matagal na niyang ibinaon kasabay ng kanyang anak. Pagdating sa lumang pier, ang amoy ng dagat at ang lamig ng hangin ay sumalubong sa kanya. Ang mga alon ay humahampas sa mga poste ng kahoy, lumilikha ng isang mabigat at nakakatakot na ritmo sa kadiliman. Sa dulo ng pier, isang anino ng lalaki ang nakatayo, nakatalikod at naninigarilyo. Dumating ka. Ang boses ng lalaki ay pamilyar, ngunit may ibang tono. Nang dahan-dahan itong humarap, hindi makapaniwala si Maricel sa kanyang nakita. Hindi ito ang estrangherong inaasahan niya. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay walang iba kundi si Mateo, ang general na nagbigay sa kanya ng misyong ito. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng pagiging isang opisyal. Puno ito ng lungkot at isang lihim na matagal na niyang itinatago. General Mateo, anong ginagawa niyo rito? Akala ko. Ang nagtatakang tanong ni Maricel. Hindi ako ang tumawag sa iyo, Maricel. Sinundan lang kita dahil alam kong may panganib na naghihintay sa iyo rito. Ang mabilis na sagot ni Mateo. Lumapit siya at hinawakan ang balikat ni Maricel. Isang pagpapakita ng pag-aalala na higit pa sa pagiging magkasama sa trabaho. Ang taong tumawag sa iyo, siya ang pumatay sa tatay mo sa loob ng kulungan. Nanigas ang buong katawan ni Maricel. Ano? Sabi niyo? Sabi ni Don Rodolfo na matay siya sa sakit. Iyon ang pinaniwala nila sa atin. Ang mahinang tugon ni Mateo. Inabot niya ang isang maliit na sobre kay Maricel. Sa loob nito ay ang isang litrato ng kanyang ama noong huling araw nito. Walang bakas ng sakit, kundi mga pasa at marka ng pagkakasakal. Ang iyong ama ay hindi nagnakaw. Natuklasan niya ang listahan ng mga opisyal na binabayaran ng mga Lucero. At sa listahang iyon, Maricel, nandoon ang pangalan ko. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot para kay Maricel. Binitawan niya ang sobre at napaatras. Ang bawat taong pinagkatiwalaan niya, ang bawat taong inakala niyang kakampi, ay tila bahagi ng isang malaking sapot ng dumi at kasinungalingan. Traidor. Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Maricel. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang pumunta sa kanyang baywang, kung saan nakatago ang kanyang maliit na kutsilyo. Pakinggan mo muna ako. Ang pakiusap ni Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Inilagay nila ang pangalan ko para takutin ako. Ginagamit nila ang pamilya ko para manahimik ako. Kaya kita pinasok sa loob ng mansyon, hindi lang para makuha ang ebidensya, kundi para bigyan ka ng pagkakataong linisin ang pangalan ng tatay mo. At ang pangalan ko. Bago pa makasagot si Maricel, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang bala ay tumama sa isang bakal na poste, malapit sa kanila.
Lumilikha ng mga spark na panandaliang tumanglaw sa dilim. Mula sa itaas ng mga container van, isang pamilyar na tawa ang narinig nila. Isang boses na puno ng kayabangan at puot. Ang sweet naman ng tagpuang ito, ang kabit at ang traidor. Ang boses ni Lorenzo ay nanggagaling sa dilim. Kasama nito ang ilang mga lalaking armado. Akala mo ba, Maricel? Hindi ko alam ang mga gabi ng pag-alis mo. Akala mo ba tanga ako? Humakbang palabas si Lorenzo mula sa anino. Hawak ang isang baril na nakatutok sa ulo ni Mateo. Ngunit ang mas nakakapanghilakbot ay ang hawak niya sa kabilang kamay. Ang pares ng maliit na sapatos na asul na kanina lang ay hawak ni Maricel sa attic. Sayang naman ang sapatos na ito, ang sabi ni Lorenzo habang dahan-dahang hinuhulog ang sapatos sa madilim at malalim na dagat. Gaya ng anak mo, itatapon ko rin ang lahat ng ebidensya ng pagkakamali ko. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot kay Maricel habang pinapanood ang sapatos na lumubog sa tubig. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng kanyang pagkatao na marunong pang magpatawad ay tuluyan nang namatay. Ang kanyang mga mata ay naging kasing dilim ng dagat sa kanyang harapan. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa para sa pag-ibig. Siya na ang bagyong wawasak sa lahat ng pinahahalagahan ni Lorenzo. Naiwan ang tanong sa hangin. Kakayanin ba ni Maricel na labanan ang asawang pumatay sa kanyang anak at ang general na posibleng nag-traidor sa kanyang ama? O ang gabing ito na ang magiging huling hininga ng katotohanan? Hindi naman tayo kailangang maging magkaaway, Maricel. Pagkatapos ng lahat, asawa pa rin kita. Ang boses ni Lorenzo ay kasing tamis ng asukal. Ngunit para kay Maricel, bawat letra nito ay parang patak ng asido sa kanyang puso. Nakaupo sila sa isang mahabang mesa na puno ng mga putahing panghari. May litson, mamahaling wine, at mga kandilang nagbibigay ng isang mapanlinlang na liwanag sa loob ng mansyon. Ilang oras pa lang ang nakakalipas mula nang itapon nito ang sapatos ng kanilang anak sa dagat. Ngunit ngayon, nakasuot ito ng maskara ng isang mapagmahal na asawa. Uminom ka muna para sa ating bagong simula. Ang dagdag ni Lorenzo habang dahan-dahang isinasalin ang mapulang alak sa isang kristal na baso. Pinanood ni Maricel ang pagdaloy ng likido. Ang bawat patak ay tila isang babala. Alam niya ang bawat kilos ni Lorenzo. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng mga daliri nito at ang mabilis na paglingon nito sa direksyon ni Isabela na nakatayo sa anino ng pasilyo, pinapanood ang bawat sandali. Bakit, Lorenzo? Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Ang mahinang tanong ni Maricel. Tinitigan niya ang asawa sa mga mata. Naghahanap ng kahit katiting na bahid ng konsensya, ngunit tanging ang sarili niyang refleksyon na puno ng pagod ang kanyang nakita. Dahil napagtanto ko na ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Ang sagot ni Lorenzo. Inabot niya ang kamay ni Maricel at hinaplos ito. Ang pakiramdam ng balat ni Lorenzo sa kanyang kamay ay tila isang malamig na ahas na gumagapang. I'm sorry about the shoes, Maricel. Nabigla lang ako kanina sa pier. Let's forget Mateo. Let's forget the past. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit niyang hinahawakan ang isang maliit na kapsula ng antitoxin na ibinigay sa kanya ni Mateo bago sila nagkahiwalay sa pier matapos ang kaguluhan. Alam ni Maricel na ang hapunan na ito ay hindi isang pagdiriwang, kundi isang bitay. Dahan-dahang itinaas ni Maricel ang baso. Ang amoy ng alak ay humahalo sa isang matapang na amoy ng kemikal na pilit itinatago ng bango ng ubas. Sa bawat paglapit ng baso sa kanyang labi, nararamdaman niya ang titig ni Lorenzo na tila isang buwayang naghihintay ng biktima. Nabalik lamang ang diwa ni Maricel nang marinig niya ang tibok ng kanyang sariling puso na tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Naalala niya ang mukha ng kanyang ama at ang pangarap ng kanyang hindi isinilang na anak. Kung kailangang dumaan sa kamatayan para makuha ang hustisya,
Handa siyang lumusong sa apoy. Ininom ni Maricel ang alak sa isang mabilis na lagok. Ang likido ay gumuhit sa kanyang lalamunan, mainit at may kakaibang pait na agad nagdulot ng pananakit sa kanyang sikmura. Ayan, ganyan nga. Ang bulong ni Lorenzo, ang kanyang maskara ng kabaitan ay unti-unti nang natituklap, pinalitan ng isang nakakatakot na ngisi. You were always so obedient, Maricel, at iyan ang ikamamatay mo. Ilang sandali pa, naramdaman ni Maricel ang biglang pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang mga kandila sa mesa ay tila naging malalabo at nagsimulang sumayaw sa kanyang paningin. Ang kanyang mga kamay ay nawalan ng lakas, naging sanhi upang mabitawan niya ang baso. Ang pagbagsak ng kristal sa sahig ay lumikha ng isang matalas at malakas na tunog na bumasag sa katahimikan ng gabi, ngunit tila nanggagaling ito sa malayong lugar. Lorenzo, bakit? Ang pilit na pagsasalita ni Maricel, ang kanyang boses ay naging isang mahinang kalabit na lamang. Tumayo si Lorenzo at lumapit sa kanya. Hinawakan niya ang buhok ni Maricel at pilit na iniangat ang mukha nito. Dahil masyado ka ng maraming alam, mahal kong asawa, at sa mundong ito, ang mga taong tulad mo ay walang lugar kundi sa ilalim ng lupa. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa lahat na namatay ka sa sobrang lungkot. Lumabas si Isabela mula sa dilim. Isang mapangaping tawa ang kumawala sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang naghihingalong si Maricel. Finally, the trash is being taken out. Bumagsak ang ulo ni Maricel sa mesa. Ang kanyang paningin ay tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Ngunit bago siya mawalan ng malay, isang huling imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang mukha ni Mateo na nangangako ng proteksyon. Patay na ba ang katarungan bago pa man ito makapagsimula? O ito ang simula ng isang paghihiganti na magmumula sa kailaliman ng hukay? Ang katahimikan sa loob ng mansion ay naging kasing bigat ng isang kabaong habang si Lorenzo at Isabela ay nagsimulang pag-usapan ang susunod nilang hakbang. Hindi namamalayan na ang biktima nilang akala ay tapos na, ay mayroon pang huling baraha na hindi pa nailalaba. Hindi pa ito ang wakas, Maricel. Paalala niya sa sarili habang nararamdaman ang unti-unting pagbabalik ng init sa kanyang mga daliri. Nakaluhod si Maricel sa malamig na sahig ng isang madilim na imbakan kung saan siya itinapon ni Lorenzo matapos siyang mawalan ng malay. Ang bawat hininga niya ay may kasamang lasa ng bakal at kemikal, ngunit ang antitoxin na ibinigay ni Mateo ay gumagana na. Ang matinding pananakit ng kanyang sikmura ay napalitan ng isang mapurol na kirot. Sapat na upang hayaan siyang makakilos ng dahan-dahan. Sa labas ng silid, narinig niya ang malalakas na tawanan ni Lorenzo at Isabela. Ang tunog ng pag-untog ng mga baso ng kristal ay umabot sa kanyang pandinig. Isang tunog ng pagdiriwang para sa isang kamatayang hindi naman naganap. Ang bawat halakhak ni Lorenzo ay parang isang pako na ibinabaon sa galit ni Maricel. Isang basura na naman ang nawala. Ang boses ni Isabela ay puno ng katuwaan. Ngayon, wala na tayong hadlang sa pagsasanib ng ating mga ari-arian. Nabalik lamang ang diwa ni Maricel nang marinig niya ang pag-andar ng makina ng sasakyan. Umalis na ang dalawa. Ito na ang kanyang pagkakataon. Gamit ang isang maliit na hair clip na itinago niya sa kanyang laylayan, dahan-dahang kinalikot ni Maricel ang kandado ng pinto. Ang mahinang tunog ng mekanismo ng bakal na bumubukas ay tila isang musika ng kalayaan sa gitna ng katahimikan. Mabilis siyang naglakad patungo sa opisina ni Don Rodolfo. Ang mansion ay tila isang buhay na nilalang na nagmamasid sa kanya. Ang bawat kuskos ng kanyang mga paa sa carpet ay tila sumisigaw ng babala. Pagdating sa pinto ng opisina, naramdaman niya ang malamig na hawakan ng pintuan. Nakakunci ito, ngunit alam ni Maricel ang passcode mula sa mga gabing naglilinis siya rito habang lihim na nagmamasid. Sa loob ng silid, ang amoy ng luma at mamahaling papel
ay sumalubong sa kanya. Mabilis niyang binuksan ang computer ni Don Rodolfo. Ang liwanag ng monitor ay tumama sa kanyang namumutlang mukha, nagbibigay ng isang nakakatakot na anyo sa dilim. Habang mabilis na tumatakbo ang kanyang mga daliri sa keyboard, ang mga file na lumalabas ay nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Hindi lang ito simpleng paglalaban ng pera. Ang pamilya Lucero ay nasa likod ng isang malaking sindikato ng human trafficking. Nakita ni Maricel ang mga listahan ng mga pangalan, mga bata at kababaihan na ipinadala sa ibang bansa sa ilalim ng kanilang mga bogus na foundation. At sa bawat transaksyon, may mga lagda ng matataas na opisyal, kabilang ang mga taong inakala niyang nagpoprotekta sa bayan. Ang bawat dokumento ay parang isang kutsilyo na bumabaon sa kanyang puso. Naisip niya ang kanyang ama, ang lalaking lumaban para sa katotohanan, ngunit dinurog ng sistemang ito. Biglang, ang katahimikan ng gabi ay bumasag ng isang malakas na tunog ng pagbukas ng gate sa ibaba. Ang liwanag ng mga headlight ng sasakyan ay gumuhit sa dingding ng opisina. Bumalik si Don Rodolfo nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Narinig ni Maricel ang mabibigat na hakbang ng sapatos ng matanda sa hagdanan. Ang bawat tapak nito sa kahoy na baitang ay parang isang countdown sa kanyang kamatayan. Mabilis niyang isinaksak ang kanyang maliit na drive upang kopyahin ang mga file. Ngunit ang progress bar sa screen ay tila nanunukso sa bagal nito. 70%, 75. Ang tunog ng susi na ipinapasok sa kandado ng pintuan ng opisina ay naging sanhi upang tumigil ang hininga ni Maricel. Wala na siyang oras upang magtago sa ilalim ng mesa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis, tila nais nitong kumawala sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto. Pumasok ang liwanag mula sa pasilyo. Lumilikha ng isang mahabang anino ni Don Rodolfo sa sahig. Ang matanda ay tumigil sa pinto. Tila nararamdaman ang pagkakaroon ng ibang tao sa loob ng kanyang banal na lugar. Sino ang nariyan? Ang mahinang tanong ni Don Rodolfo. Ang kanyang boses ay puno ng panganib. Nakatago si Maricel sa likod ng makapal na kurtina. Pilit na pinatatahimik ang kanyang bawat paghinga. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, handang lumaban kung kinakailangan. Nakita niya ang kamay ni Don Rodolfo na papunta na sa switch ng ilaw. Sa oras na bumukas ang ilaw, matatapos na ang lahat. Ang kanyang misyon, ang kanyang buhay, at ang hustisya para sa kanyang ama ay maglalaho na parang usok. Ngunit bago pa man mapindot ng matanda ang switch, isang malakas na tunog ng basag na paso ang nanggaling sa kabilang panig ng mansion. Isang diversion. Sino yon? Ang asik ni Don Rodolfo. Agad siyang lumabas ng silid at tinakbo ang pinanggalingan ng ingay. Mabilis na kinuha ni Maricel ang kanyang drive at lumabas sa bintana. Tinitiis ang hapdi ng kanyang mga sugat habang bumubulusok pababa sa mga sanga ng puno. Sa dilim ng hardin, nakita niya ang isang anino na tumatangos sa kanya mula sa malayo bago ito maglaho. Si Aling Rosa, nakahinga ng maluwag si Maricel, ngunit alam niyang ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking digmaan. Nakuha na niya ang kailangan niya, ngunit sa anong halaga? Sino ang nagbigay ng hudyat kay Aling Rosa? At hanggang kailan sila makakapagtago sa mga matang nakamasid sa bawat sulok ng mansyon? Isang kaisipan ang naglaro sa isip ni Maricel habang papalayo siya sa impyernong iyon. Ang katotohanan ay parang apoy. Maaari itong magbigay ng liwanag, pero maaari rin itong tumupok sa lahat ng nakapaligid dito. Huwag kang umiyak, anak. Sa bahay na ito, ang luha ay parang dugo na naaamoy ng mga pating. Ang boses ni Aling Rosa ay mahina, parang isang hanging dumadaan sa mga dahon, habang dahan-dahan niyang nililinis ang mga gasgas sa braso ni Maricel. Narito sila sa isang madilim na sulok ng dirty kitchen, ang tanging lugar sa mansyon na hindi pinupuntahan ng mga Lucero. Ang amoy ng bawang at lumang kahoy
ay nagbibigay ng kakaibang kapanatagan kay Maricel, isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan sa loob ng impyernong ito. Salamat, Nay Rosa. Kung hindi dahil sa inyo, baka nabulok na ako sa loob ng opisina ni Don Rodolfo. Ang bulong ni Maricel. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod, na tila dumudurog sa kanyang bawat buto. Huminga ng malalim ang matanda. Ang kanyang mga kamay na magaspang at puno ng ugat ay dahan-dahang humahaplos sa buhok ni Maricel. May init ang kanyang mga palad na tila nagpapahupa sa lamig ng gabi. Bakit mo ba ginagawa ito, Maricel? Bakit kailangang dumaan ka sa ganitong hirap? Tinitigan ni Maricel ang maliit na bituin sa langit na nakikita mula sa maliit na bintana ng kusina. Para sa tatay ko, Nay, at para sa anak ko. Hindi ko kayang manahimik habang ang mga taong ito ay nagpapakasasa sa kayamanan habang may mga buhay silang sinisira. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ugong ng refrigerator at ang malayo at malungkot na huni ng mga kuliglig sa hardin. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na nagtatago sa kanilang mga lihim. Nabalik lamang ang diwa ni Maricel nang marinig niya ang isang malalim na buntong hininga mula kay Aling Rosa. Ang matanda ay tumingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay pabalik sa isang panahon na puno ng pait. Alam ko ang nararamdaman mo, anak, ang simula ni Aling Rosa. 20 taon na ang nakalilipas bago ka pa dumating sa buhay ng mga Lucero. Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano niluto ni Don Rodolfo ang ebidensya laban sa tatay mo. Nanigas ang buong katawan ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa matanda. Ano po ang sinasabi niyo, Nay Rosa? Nandoon po kayo? Tumango ang matanda. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang kulubot na pisngi. Yaya ako noon sa mamansyon. Isang gabi, nakita ko si Don Rodolfo na may kausap na isang opisyal. May iniabot siyang itim na bag na puno ng pera at mga dokumento. Narinig ko ang pangalan ng tatay mo. Sabi niya, gawin niyo ang lahat para mabulok ang taong yan sa kulungan. Masyado siyang maraming alam. Napahawak si Maricel sa kanyang dibdib. Nararamdaman ng isang matinding kirot na tila sinasaksak ang kanyang puso. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay parang isang piraso ng puzzle na sa wakas ay nabubuo na. Ang kanyang ama ay hindi biktima ng pagkakamali, kundi biktima ng isang planadong pagpaslang sa kanyang dangal. Bakit hindi po kayo nagsalita noon, Nay? Ang tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Dahil natatakot ako, anak. Pinagbantaan nila ang buhay ng pamilya ko. Pinatahimik nila ako gamit ang takot at pera. Ang sagot ni Aling Rosa habang humihikbi. Iyan ang utang na loob na sinasabi nila. Isang utang na binabayaran mo ng sarili mong kaluluwa. Hinawakan ni Maricel ang mga kamay ni Aling Rosa. Huwag na kayong matakot, Nay. Nandito na ako. Hindi na tayo papayag na magpatuloy ang kanilang kasamaan. Ang katotohanan ay lalabas din, kahit gaano pa nila ito ibaon sa ilalim ng kanilang ginto. Ang dalawang babae ay nagyakap sa gitna ng kadiliman ng kusina. Isang yakap ng dalawang pusong sugatan na nakahanap ng katuwang sa laban. Sa sandaling iyon, ang mansyon ng mga Lucero ay hindi na tila isang malakas na kuta, kundi isang bahay na gawa sa baraha na handa ng gumuho sa isang ihip ng hangin. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi nila napansin ang isang anino na nakatayo sa likod ng pinto. Isang pares ng mga mata ang nakamasid sa kanila, puno ng puot at panganib. Isang mahinang tunog ng pag-atras ng paa sa sahig ang naging sanhi upang maputol ang kanilang sandali. May tao ba riyan? Ang kabado na tanong ni Aling Rosa. Mabilis na tumayo si Maricel. Ang kanyang diwa ay agad na bumalik sa pagiging isang operatiba. Ngunit nang buksan niya ang pinto, tanging ang walang tao
at madilim na pasilyo ang bumungad sa kanya. Ang hangin ay malamig at tila may dalang babala. Sino ang nakarinig sa kanilang pag-uusap at gaano kalaki ang panganib na haharapin nila ngayong ang pinakamalaking lihim ni Don Rodolfo ay nabunyag na? Isang katanungan ang naiwan sa isip ni Maricel habang bumabalik siya sa kanyang silid. Sa loob ng isang tahanang puno ng dila ng ahas, mayroon pa nga bang lugar na ligtas para sa katotohanan? O ang bawat sulok ay may mga mata at taingang handang pumatay ng anumang pag-asa? Akala mo ba talaga may pwesto ka pa sa pamamahay na ito? You are just a ghost, Maricel. Isang multong naglalakad sa mansyon na ako na ang reyna. Ang boses ni Isabela ay matinis, kasing talas ng kanyang mga kuko na bagong manicure. Nakatayo siya sa tuktok ng malawak na hagdanan. Suot ang isang mamahaling silk robe na kulay pula. Ang kulay ng tagumpay na inagaw niya mula kay Maricel. Sa ibaba, si Maricel ay abala sa pagpupunas ng mga dekorasyong kristal. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga paltos mula sa mga nagdaang araw ng walang tigil na pagtatrabaho. Hindi sumagot si Maricel. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa basahan hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang katahimikan ni Maricel ay tila isang insulto para kay Isabela na sanay na laging may nakikipagtalo sa kanya. Look at me when I'm talking to you. Ang asik ni Isabela habang bumababa ng hagdan. Ang bawat tapak ng kanyang takong sa kahoy ay lumilikha ng isang ritmong puno ng kayabangan. Huminto siya sa tapat ni Maricel at biglang itinapon ang hawak niyang baso ng orange juice sa sahig. Ang likido ay kumalat sa malinis na marmol, malapit sa paanan ni Maricel. Linisin mo yan. Ngayon din, dahan-dahang lumuhod si Maricel upang punasan ang talsik ng juice. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang lamig sa kanyang mga mata nang tumingala siya kay Isabela. Ang dumi sa sahig, madaling linisin, Isabela. Pero ang dumi sa konsensya, kahit anong kuskus mo, hinding-hindi mawawala. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Konsensya, are you talking about your dead baby? Kasalanan mo yon, Maricel. Masyado kang mahina para protektahan ang sarili mo. Kaya pati ang anak mo, iniwan ka. Naramdaman ni Maricel ang isang matinding kulo sa kanyang dibdib. Isang galit na tila bulkang mayon na handa nang sumabog. Ngunit sa halip na sumigaw, lalo siyang naging kalmado. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ang kanyang tindig ay hindi na tila isang katulong, kundi isang babaeng may dalang hatol. Alam mo ba, Isabela, gabi-gabi, naririnig ko ang yak ng isang sanggol sa pasilyong ito. Ang mahinang bulong ni Maricel, ang boses niya ay naging kasing lamig ng hangin sa hating gabi. Lumapit siya sa tainga ni Isabela, sapat na upang maramdaman nito ang kanyang hininga. Sabi nila, ang mga batang hindi isinilang, hindi sila umaalis. Naghahanap sila ng hustisya. At alam mo ba kung sino ang sinusundan niya? Ang taong tumawa habang nahihirapan ang nanay niya. Napaatras si Isabela, ang kanyang muka ay biglang nawalan ng kulay. Anong pinagsasabi mo? Baliw ka na. Bakit ka nanginginig, Isabela? Ang patuloy ni Maricel, ang kanyang titig ay tila bumabaon sa kaluluwa ng kaaway. Hindi ba't matapang ka? Pero bakit tila may nakikita ka sa likuran ko? Biglang humangin ng malakas mula sa nakabukas na bintana na naging sanhi ng pag-ugoy ng malaking chandelier sa kisame. Ang tunog ng mga kristal na nag-uumpugan ay parang mga mahinang hagik-gik ng isang bata. Sa gitna ng takip silim, ang mga anino sa salas ay tila humaba at naging mga nakakatakot na hugis. Tigil! Tumigil ka! Ang sigaw ni Isabela. Sa kanyang takot, hindi niya napansin na malapit na siya sa gilid ng basang sahi. Hig na puno ng juice. Nadulas siya at bumagsak ng paupo. Ang tunog ng kanyang katawan na tumama sa marmol
ay umalingaw-ngaw sa buong salas. Eksaktong pumasok si Lorenzo sa pinto. Nakita niya si Isabela na nakasalampak sa sahig, nanginginig, at tila nawawala sa sarili, habang si Maricel ay nakatayo lamang doon na may hawak na basahan, ang mukha ay puno ng pagkabalisa. Anong nangyayari rito? Ang galit na tanong ni Lorenzo. Lorenzo, yung bata, sinasabi ni Maricel na may multo rito. Ang histerikong sigaw ni Isabela habang itinuturo ang madilim na sulok ng silid. Tumingin si Lorenzo sa itinuturo ni Isabela, ngunit wala siyang nakita kundi ang anino ng isang halaman. Tumingin siya kay Maricel na ngayon ay muling nagkunwaring maamo at takot. Wala po akong sinasabi, Lorenzo. Pinupunasan ko lang po ang natapon niyang juice nang bigla siyang sumigaw at natumba. Ang mahinang paliwanag ni Maricel, ang kanyang boses ay nanginginig na parang tunay na biktima. Tumingin si Lorenzo kay Isabela nang may bahid ng inis at pagdududa. Isabela, uminom ka ba? Masyado kang nagiging paranoid. Maricel is just cleaning. Tumayo ka na riyan. Nakakahiya ka. Naiwang tulala si Isabela habang tinutulungan siya ng mga kasambahay na tumayo. Nakita niya ang isang mabilis na sulyap mula kay Maricel, isang sulyap na puno ng tagumpay at isang babala na ang kanyang paghihiganti ay nagsisimula pa lamang. Sa kabilang panig ng mansion, sa ilalim ng isang lumang cabinet, ang recorder na itinago ni Maricel ay patuloy na gumagana. Kinukuha ang bawat salita ng pag-amin ni Isabela sa kanyang pagiging malupit. Isang katanungan ang naglaro sa isip ni Maricel habang pinagmamasdan ang nag-aaway na si Lorenzo at Isabela. Sino ang mas nakakatakot? Ang multo ng nakaraan o ang babaeng natutong gamitin ang sarili niyang hapdi bilang sandata? Ang gabi ay malalim na, ngunit para kay Isabela, ang bawat tunog ng mansyon ay naging isang banta. At para kay Maricel, ang bawat takot sa mga mata ng kanyang kaaway ay isang hakbang patungo sa liwanag. Maricel, isalin mo ang wine. Huwag kang tatanga-tanga sa harap ng mga bisita natin. Ang boses ni Lorenzo ay puno ng awtoridad at panghahamak habang nakaupo siya sa kabisera ng mahabang mesa. Sa kanyang tabi ay si Isabela na tila isang reynang nakasuot ng mga hiyas na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang silid kainan ay puno ng mga piling bisita mula sa mataas na lipunan. Mga politiko at negosyanteng ang mga ngiti ay kasing huwad ng kanilang mga intensyon. Dahan-dahang lumapit si Maricel. Hawak ang mabigat na bote ng mamahaling alak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa bigat ng bote, kundi dahil sa bigat ng katarungang pilit niyang pinipigilan. Habang isinasalin niya ang mapulang likido sa baso ni Lorenzo, naramdaman niya ang titig ni Isabela, isang titig na puno ng tagumpay at panunua. Ladies and gentlemen, ang pag-anunsyo ni Lorenzo habang tumatayo at itinataas ang kanyang baso. Ang tunog ng pag-uumpugan ng mga kubyerto sa porselana ay biglang tumigil, pinalitan ng isang mapanuring katahimikan. I am proud to announce that next month, Isabela and I will finally tie the knot. Isang pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pamilya para sa mas malaking kinabukasan. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa silid. Ngunit sa gitna ng ingay, ang tanging naririnig ni Maricel ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nakatayo siya sa likuran ni Lorenzo, tila isang aninong hindi napapansin, habang ang lalaking legal niyang asawa ay nangangako ng habambuhay sa ibang babae sa harap ng maraming saksi. Ang bawat palakpak ay parang sampal sa kanyang dangal bilang asawa. Pero Lorenzo, paano ang kasal mo kay Maricel? Ang tanong ng isang matandang negosyante na may halong mapait na biro. Isang nakakangilong tawa ang pinakawalan ni Doña Aurora bago ito sumagot. Ang kasal na yon ay isang pagkakamali na matagal na nating itinama. Maricel knows her place. She is just a temporary bridge for our family's obligations. At ngayon, wala na siyang silbi.
Nabalik lamang ang diwa ni Maricel nang marinig niya ang mahinang kalantog ng kutsara ni Don Rodolfo sa kanyang plato. Ang matanda ay nanatiling tahimik sa buong oras, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nagpaplano ng isang bagay na mas madilim. Tumingin siya kay Maricel, isang tingin na walang kahit anong bakas ng awa. Maricel, lumabas ka muna. May mahahalagang bagay kaming pag-uusapan na hindi para sa iyong pandinig, ang utos ni Don Rodolfo. Sumunod si Maricel, ngunit sa halip na pumunta sa kusina, ay dahan-dahan siyang tumigil sa likod ng makapal na kurtina sa pasilyo. Inihanda niya ang kanyang pandinig. Ang bawat salitang bibitawan sa loob ay magsisilbing ebidensya ng kanilang pagkakasala. Nakuha mo na ba ang lahat ng pirma, Lorenzo? Ang tanong ni Don Rodolfo. Ang kanyang boses ay naging seryoso at mapanganib. Opo, Papa. Akala niya ay mga dokumento iyon para sa pensyon ng tatay niya. Pero ang totoo, nailipat na sa pangalan natin ang lahat ng lupain sa Batangas na ginagamit natin sa operasyon. Ang sagot ni Lorenzo na may halong pagmamalaki. Mabuti. Ang tugon ng matanda. Narinig ni Maricel ang tunog ng pag-urong ng silya sa sahig. Masyado nang maraming alam ang babaeng iyan. At dahil nakuha na natin ang kailangan natin, hindi na natin siya pwedeng hayaang manatili sa mansyon na ito. Lorenzo, bukas ng gabi, dalhin mo siya sa bodega ng asukal sa Batangas. Tapusin mo na ang lahat ng problema natin sa kanya. Nanlamig ang buong pagkatao ni Maricel. Ang kanyang hininga ay naging isang maikling kislap na lamang sa dilim. Ang kamatayan ay hindi na lamang isang banta sa kanyang misyon. Ito ay isang nakatakdang oras na ibinigay ng mga taong pinagsilbihan niya ng tapat sa loob ng 2 taon. Paano si Isabela? Baka magduda ang mga tao, ang tanong ni Lorenzo. Don't worry about me, honey. Ang boses ni Isabela ay puno ng kamandag. I'll make sure everyone believes she ran away with another man. Isang babaeng walang utang na loob na iniwan ang asawang nagbigay sa kanya ng lahat. Dahan-dahang umatras si Maricel. Ang kanyang bawat hakbang sa carpet ay tila isang pagtakas mula sa sarili niyang hatol. Pumasok siya sa kanyang maliit na silid at mahigpit na niyakap ang kanyang sarili. Ang bawat haplos ng hangin mula sa bintana ay tila isang bulong ng pamamaalam. Sa gitna ng kadiliman, kinuha ni Maricel ang kanyang lihim na recorder. Ang bawat salita ng kanilang pagtatraidor ay nandoon na. Mayroon na siyang sapat na bala, ngunit ang katanungan ay kung mabubuhay pa ba siya upang maiputok ito. Isang katanungan ang pumasok sa isip ni Maricel habang pinagmamasdan ang naglalakihang mga bituin sa langit. Saan nga ba nagtatapos ang utang na loob at saan nagsisimula ang karapatang mabuhay? Kung ang huling hantungan niya ay ang madilim na bodega, handa ba siyang maging mitya na susunog sa buong imperyo ng mga Lucero? Bukas, ang gabi ay magiging pula. Hindi dahil sa wine, kundi dahil sa mga buhay na pilit ibabaon sa limot. At sa bawat segundo na lumilipas, ang tibok ng orasan sa mansyon ay tila isang huling paalala ng isang babaeng minahal ang mali, ngunit natutong lumaban para sa tama. Dito na ang hantungan mo, Maricel, sa gitna ng alikabok at mga pusakal na katulad mo. Ang boses ni Lorenzo ay naging kasing gasgas ng tuyong dahon habang itinutulak niya si Maricel sa loob ng isang abandonadong bodega ng asukal sa Batangas. Ang amoy ng nabubulok na tamis at lumang bakal ay sumalubong sa kanila, isang amoy na tila nagbabadya ng kamatayan. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa mga headlight ng sasakyan ni Lorenzo sa labas, lumilikha ng mahahaba at nakakatakot na anino sa mga dingding. Nakaluhod si Maricel sa magaspang na sahig. Ang kanyang mga kamay ay muling nakagapos sa likuran. Tumingala siya sa lalaking minahal niya, ang lalaking ipinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at pangarap. Sa ilalim ng malamig na liwanag, ang mukha ni Lorenzo ay hindi na mukha ng isang tao, kundi isang demonyong wala ng kahit anong bahid ng kaluluwa. Bakit kailangang umabot sa ganito, Lorenzo?
Naging tapat ako sa'yo. Ibinigay ko ang lahat. Ang mahinang bulong ni Maricel, ang kanyang boses ay puno ng pait at pagod. Ang katapatan mo ay walang halaga sa harap ng kapangyarihan, ang sagot ni Lorenzo. Kinuha niya ang isang galon ng gasolina at dahan-dahang ibinuhos ito sa paligid ni Maricel. Ang tunog ng likidong tumatama sa sahig ay naging isang nakakangilong ritmo sa gitna ng katahimikan. Sabi ni Papa, masyado kang matalino, at ang mga taong matalino madalas na maagang kinukuha ng langit. Naramdaman ni Maricel ang lamig ng gasolina na humahaplos sa kanyang mga paa. Ang bawat patak nito ay tila isang sumpa. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ang kanyang isip ay mabilis na nagtatrabaho. Ang takot ay naroon, nanlalamig at nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit ang kanyang pagsasanay bilang isang operatiba ay unti-unting nangingibabaw. Kinuha ni Lorenzo ang kanyang lighter. Ang maliit na apoy na sumibol mula rito ay nagbigay ng isang madilim na ningning sa kanyang mga mata. Paalam, Maricel. Sabihin mo na lang sa anak natin na hindi ako nakapunta dahil may mas mahalaga akong kailangan gawin. Binitawan ni Lorenzo ang lighter. Ang apoy ay agad na sumiklab, mabilis na gumagapang sa landas ng gasolina patungo kay Maricel. Ang init ay agad na bumalot sa paligid, isang dambuhalang kamay ng apoy na handang lamunin ng lahat. Tumalikod si Lorenzo at naglakad palabas. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay naging huling paalam ng isang traidor. Narinig ni Maricel ang malakas na pagsasara ng pintong bakal mula sa labas. Siya ay mag-isa na sa gitna ng nagngangalit na apoy. Ang usok ay nagsimula nang bumalot sa kisame. Naging sanhi upang mahirapan siyang huminga. Ang bawat hininga niya ay puno ng init na tila sumusunog sa kanyang lalamunan. Ngunit hindi susuko si Maricel. Gamit ang isang matulis na piraso ng bakal na nakita niya sa sahig, buong lakas niyang kiniskis ang lubid sa kanyang mga pulso. Ang hapdi ng pagkakasugat ng kanyang balat ay hindi niya pinansin. Ang tanging mahalaga ay ang mabuhay. Isang matinding hila at sa wakas ay naputol ang tali. Mabilis siyang tumayo, ngunit ang apoy ay nakapalibot na sa kanya. Nakita niya ang isang lumang syute para sa asukal sa dulo ng bodega. Sa kabila ng makapal na usok, dahan-dahan siyang gumapang patungo roon, tinitiis ang tindi ng init na tila tumutunaw sa kanyang balat. Bago siya tuluyang lumusot sa chute, may nakita siyang isang lumang manikin sa sulok na ginamit noon para sa mga display ng sako. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Hinubad niya ang kanyang singsing sa kasal, ang gintong sumpa na nagdala sa kanya sa impyernong ito, at isinuot ito sa daliri ng manikin. Inilagay niya ito sa gitna ng pinakamalakas na apoy. Hayaan niyo silang maniwala na patay na ako. Ang bulong ni Maricel sa gitna ng ubo at usok. Sumabog ang ilang tangke ng kemikal sa kabilang bahagi ng bodega. Ang lakas ng pagsabog ay nagpanginig sa buong lupa at nagdulot ng pagguho ng bahagi ng bubong. Ang tunog ng mga bumabagsak na yero at kahoy ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi sa Batangas. Mabilis na dumaos-dos si Maricel sa chute at bumagsak sa isang kanal sa labas, malayo sa sentro ng apoy. Doon, sa gitna ng putik at dilim, ay humiga siya at huminga ng malalim. Pinanood niya ang dambuhalang apoy na tumutupok sa bodega. Ang pula at kahel na liwanag ay tila isang pista ng kamatayan sa gitna ng gabi. Ilang minuto ang lumipas, narinig niya ang sirena ng mga bumbero at pulis mula sa malayo. Isang itim na sasakyan ang huminto sa malapit sa kanya. Bumaba si Mateo, ang kanyang muka ay puno ng takot na hindi niya kayang itago. Maricel! Ang sigaw ni Mateo nang makita ang dugo ang katawan ng dalaga sa tabi ng kanal. Mabilis niya itong binuhat. Huwag mong sabihin sa kanila na buhay ako. Ang mahinang pakiusap ni Maricel bago siya tuluyang nawalan ng malay sa mga bisig ng general.
Nabalik lamang ang kapayapaan sa paligid nang ang bodega ay maging isang tumpok na lamang ng abo at nagbabagang bakal. Kinabukasan, ang balita ay kumalat sa buong bansa. Isang bangkay ang natagpuan sa guho at ang tanging ebidensya ng pagkatao nito ay ang isang gintong singsing na may nakaukit na pangalan ni Lorenzo Lucero. Sa mansyon ng mga Lucero, isang baso ng champagne ang itinaas ni Lorenzo bilang pagdiriwang. Hindi niya alam na sa isang lihim na ospital sa Maynila, ang babaeng akala niya ay abo na, ay dahan-dahang nagbubukas ng kanyang mga mata. Isang katanungan ang naiwan sa mga labi ng mga nakasaksi sa sunog. Sapat na ba ang apoy para burahin ang katotohanan? O ang bawat talsik ng apoy ay magsisilbing mitsa para sa isang mas matinding pagsabog ng katarungan? Ang gabi ay natapos na, ngunit para kay Maricel, ang araw ng paghuhukom ay sisikat na. Patay na ang babaeng naniwala sa pag-ibig, Mateo. Ang natitira na lang ay ang opisyal na naniningil ng katarungan. Ang boses ni Maricel ay mahina, ngunit may talim na hindi kayang baliin ng anumang bagyo. Nakaupo siya sa gilid ng kama sa isang lihim na safe house ng NBI habang dahan-dahang tinatanggal ni Mateo ang mga benda sa kanyang braso. Ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa amoy ng ulan sa labas, lumilikha ng isang atmosfera ng paghilom at pagbabago. Sa bawat paghila ng plaster sa kanyang balat, naramdaman ni Maricel ang hapdi. Isang hapdi na nagsisilbing paalala na siya ay buhay pa. Tumingin si Maricel sa salamin. Ang kanyang mukha ay may mga gasgas at ang kanyang mga mata ay tila mas malalim kaysa noon. Ngunit sa likod ng pagod may isang liwanag na hindi kayang patayin ng apoy sa Batangas. Ang kanyang buhok na dati ay hinahayaan niyang mahaba para sa panlasa ni Lorenzo ay pinutol niya ng maikli. Isang simbolo ng pagputol sa lahat ng tanikalang nag-uugnay sa kanya sa mansyon ng mga Lucero. Sigurado ka na ba rito, Maricel? Ang tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang kamay ni Maricel ng bahagya. Isang haplos na nagpapadama ng proteksyon at isang pangakong hindi siya mag-iisa. You don't have to do this alone. Pwede kaming kumilos nang wala ka sa frontline. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel. Kailangan nilang makita ang mukha ng babaeng akala nila ay naging abo na, Mateo. Gusto kong makita ang takot sa kanilang mga mata kapag nalaman nilang ang katarungan ay hindi natutulog. Nabalik lamang ang diwa ni Maricel nang ilapag ni Mateo ang isang itim na case sa kanyang harapan. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang malinis at bagong plansang uniforme ng NBI. Ang gintong insignia ng kanyang ranggo bilang kapitana ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng silid. Kasama nito ang kanyang badge, ang simbolo ng dangal na pilit dinumihan ng pamilya Lucero. Sa kabilang panig ng lungsod, ang balita tungkol sa pagkamatay ni Maricel ay naging mitya ng isang marangyang selebrasyon. Sa loob ng mansyon, muling umaalingaw-ngaw ang tunog ng pag-uumpugan ng mga baso ng alak. Naririnig ni Doña Aurora ang malakas na tawa ni Isabela habang sinusukat nito ang kanyang wedding gown na nagkakahalaga ng milyon. Para sa kanila, ang bawat patak ng dugo ni Maricel ay naging pambayad sa kanilang bagong imperyo. Sa wakas, malinis na ang lahat. Ang sabi ni Lorenzo habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Suot ang kanyang taksido para sa nalalapit na kasal. The dead don't talk and the ashes don't seek revenge. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, si Maricel ay dahan-dahang isinusuot ang kanyang uniforme. Ang bawat butones na kanyang isinasara ay tila isang hakbang patungo sa paghuhukom. Ang bawat ayos ng kanyang kwelyo ay parang paghahanda para sa isang giyera. Nang isuot niya ang kanyang badge, naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang dibdib. Isang bigat na hindi na pabigat, kundi isang sandata. May nakuha kaming balita, ang sabi ni Mateo habang tinitingnan ang kanyang telepono. Ang kasal ni na Lorenzo at Isabela
ay gaganapin sa San Agustin Church sa darating na Sabado. Iyon ang oras na ililipat ang lahat ng pondo ng mga Lucero sa isang offshore account sa ngalan ng kanilang bagong foundation. Iyon din ang oras na puputulin natin ang kanilang mga pakpak. Ang sagot ni Maricel, kinuha niya ang kanyang baril at siniguro ang load nito. Ang tunog ng paglak ng bakal ay naging isang matatag na pangako sa katahimikan ng gabi. Lumapit si Mateo sa kanya at tumayo sa kanyang harapan. Ang distansya sa pagitan nila ay kumunti, sapat na upang marinig nila ang hininga ng isa't isa. Maricel, pagkatapos ng lahat ng ito, pangako mo sa akin na hahayaan mong tulungan kita, na mahanap ang sarili mo ulit. Hindi bilang isang operatiba, kundi bilang ang babaeng dapat ay noon ko pa pinrotektahan. Tumingin si Maricel sa mga mata ni Mateo. Naramdaman niya ang isang kurot ng emosyon, isang bagong uri ng init na hindi nakakasunog, kundi nagbibigay ng pag-asa. Tingnan natin, Mateo. Pero sa ngayon, ang tanging alam ko lang ay ang araw ng Sabado ay magiging araw ng paniningil. Isang katanungan ang pumasok sa isip ni Maricel habang pinagmamasdan niya ang warrant of arrest na nakapatong sa mesa. Sapat na ba ang batas para hilumin ang sugat ng isang pusong nawalan ng anak at ama? O ang tunay na hustisya ay matatagpuan lamang sa oras na ang mga makapangyarihan ay lumuhod sa harap ng mga taong kanilang inalipusta? Ang gabi ay malalim na, ngunit sa safe house ng NBI, ang liwanag ay hindi namamatay. Ang bawat plano ay nakalatag na, ang bawat bitag ay nakahanda na. At sa gitna ng lahat, ang kapitana ay nakatayo ng matuwid, handang harapin ang mga demonyo ng kanyang nakaraan. Ang Sabado ay malapit na, at sa bawat segundo ng paghihintay, ang galit ni Maricel ay naging isang malamig at kalkuladong plano. Hindi lang siya babangon mula sa abo. Siya ang magiging bagyong susunog sa paraiso ng mga Lucero. Ang bango ng mga puting lila sa loob ng simbahan ay hindi nakakapagbigay ng kapayapaan, kundi isang mabigat na paalala ng isang lamay na hindi pa natatapos. Sa loob ng makasaysayang San Agustin Church, ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga bulaklak at telang ginto. Na tila ba ang pera ay kayang bumili ng basbas ng langit? Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga stained glass, lumilikha ng mga makukulay na anino sa marmol na sahig. Narito ang lahat ng makapangyarihang tao sa bansa. Suot ang kanilang mga pinakamagarang damit, habang ang kanilang mga bulong ay puno ng paghanga sa yaman ng mga Lucero. Nakatayo si Lorenzo sa harap ng altar, tuwid na tuwid sa kanyang suot na mamahaling toksido. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkakaayos, ang kanyang mga palad ay basa ng malamig na pawis. Paminsan-minsan ay tinitingnan niya ang kanyang likuran. Tila ba may hinahanap na anino sa gitna ng karamihan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabilis na pagpukpok na tila nagbababala ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Relax ka lang, Lorenzo. Wala na ang multo ng nakaraan. Ang mahinang bulong ni Doña Aurora na nakaupo sa unang hanay ng mga upuan. Ang matandang babae ay tila isang reyna sa kanyang suot na terno, hawak ang kanyang rosaryo, na tila ba ito ay isang tropeyo ng kanyang tagumpay. Ngayong araw, ang lahat ng ari-arian ay magiging aitin na ng tuluyan. Nabalik lamang ang diwa ni Lorenzo nang marinig niya ang dahan-dahang pagbukas ng malaking pinto ng simbahan. Ang musika mula sa organo ay nagsimulang tumugtog, isang marahan at malungkot na melodiya na tila isang dalit para sa isang kasalang nakasumpa. Lumitaw si Isabela sa pintuan, balot ng isang wedding gown na ang haba ay tila abot hanggang sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang nangiti ay puno ng pagtatagumpay habang dahan-dahang humahakbang sa gitna ng pasilyo. Sa bawat tapak ng kanyang mga sapatos sa sahig, ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Ngunit sa bawat hakbang ni Isabela, ang pakiramdam ni Lorenzo ng panganib ay lalong tumitindi. Ang hanging pumapasok mula sa pinto ay naging malamig. Tila ba may dalang mga bulong ng isang babaeng namatay
sa gitna ng apoy. Tumingin si Lorenzo sa krus sa altar, ngunit ang nakita niya ay hindi ang imahe ng kaligtasan, kundi ang alaala ng mukha ni Maricel bago ito lamunin ng usok sa Batangas. Ang singsing Lorenzo, ang mahinang paalala ng pari nang makarating si Isabela sa kanyang tabi. Kinuha ni Lorenzo ang singsing mula sa kanyang bulsa. Ito ang bagong singsing, mas malaki at mas mahal kaysa sa ibinigay niya kay Maricel. Ngunit nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang isang matinding panginginig sa kanyang mga daliri. Ang bawat detalye ng simbahan ay tila naging malabo sa kanyang paningin. Maliban sa madilim na sulok sa itaas ng koro, kung saan tila may isang aninong nakamasid sa kanya, isang malakas na ihip ng hangin ang biglang pumasok sa loob, na naging sanhi ng paghampas ng mga pinto ng simbahan. Ang tunog ng pagkakalabog ng kahoy sa pader ay naging sanhi upang mapatalon ang ilang mga bisita sa kanilang mga upuan. Ang mga kandila sa altar ay nagsimulang sumayaw ng marahas, lumilikha ng mga aninong tila naglalakad sa mga pader. Lorenzo, ayusin mo ang sarili mo. Ang asik ni Isabela sa ilalim ng kanyang belo, ang kanyang boses ay puno ng pagkairita. Ngunit bago pa makasagot si Lorenzo, ang lahat ng liwanag sa loob ng simbahan ay biglang naglaho. Ang mga bumbilya sa malalaking chandelier ay sabay-sabay na namatay. Iniwan ang lahat sa loob ng isang ganap na kadiliman. Ang tanging naririnig ay ang mabibilis na hininga ng mga taong nagulat at ang mahinang kaluskos ng mga tela. Ang katahimikan sa loob ng dilim ay naging kasing talas ng isang patalim. Sa gitna ng kawalan ng liwanag, isang boses ang narinig ni Lorenzo. Isang boses na hindi nanggagaling sa mga bisita, kundi tila nanggagaling sa mismong kailaliman ng kanyang konsensya. Ang sumpa ng dugo ay hindi nababayaran ng ginto, Lorenzo. Naramdaman ni Lorenzo ang pagtindig ng lahat ng kanyang balahibo. Ang boses na yon ay pamilyar. Ito ang boses na akala niya ay ibinaon na niya sa abo. Isang malamig na kamay ang tila humawak sa kanyang balikat sa gitna ng dilim, naging sanhi upang mapasigaw siya ng mahina. Sino ang nagsalita sa gitna ng kadiliman? At ano ang mangyayari ngayong ang lahat ng kanilang karangyaan ay nilamon na ng dilim sa harap ng altar? Isang katanungan ang naglaro sa isip ng bawat taong naroon habang hinihintay ang pagbabalik ng liwanag. Mayroon nga bang kasalang magaganap kung ang mismong langit ay tumalikod na sa kanila? O ito na ang simula ng isang paghuhukom na walang sino mang makakatakas? Nabalik lamang ang ingay ng magsimulang magbulungan ang mga tao sa takot. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang pulang liwanag mula sa exit sign ang tumama sa isang bulto ng tao na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Isang anino na hindi nakasuot ng gown, kundi ng isang unipormeng sumisimbolo sa batas. Ituloy mo ang iyong sumpa, Lorenzo, pero siguraduhin mong sa impyerno ka titingin dahil doon ka pupunta. Ang boses na yon ay hindi nanggaling sa langit, kundi mula sa gitna ng kadiliman ng San Agustin Church. Sa isang iglap, muling bumukas ang mga ilaw, ngunit ang liwanag nito ay hindi na nagbibigay ng init, kundi isang malupit na katotohanang sumasalamin sa bawat sulok ng simbahan. Ang lahat ng mata ay lumingon sa dulo ng pasilyo. Doon, sa gitna ng pulang carpet, nakatayo ang isang babaeng akala ng lahat ay abo na. Hindi siya nakasuot ng basahan, hindi rin siya ang maamong asawa na laging nakayuko. Si Maricel ay nakatayo ng matuwid sa kanyang asul na uniforme ng NBE. Ang mga gintong bituin sa kanyang balikat ay kumikinang ng may bagsik at ang kanyang tsapa ay tila isang sumisigaw na saksi sa lahat ng dumi ng mga lusero. Ang bawat hakbang ni Maricel patungo sa altar ay lumilikha ng isang mabigat at matatag na tunog sa marmol. Isang tunog na tila bawat tapak ay pagdurog sa kayabangan ni Lorenzo. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging kasing talas ng isang patalim, habang ang mga bisita
ay pigil ang hininga sa sobrang gulat. Maricel, ang tanging salitang lumabas sa nangangatog na mga labi ni Lorenzo. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel at ang singsing na hawak niya ay nahulog at gumulong sa sahig na lumikha ng isang mahina at malungkot na tunog bago ito tumigil sa paanan ng asawa. "You're dead! Namatay ka sa sunog!" Ang histerikong sigaw ni Isabela habang itinuturo ang dalaga. Ang kanyang belo ay nahawi, nagpapakita ng isang mukhang puno ng takot at hindi makapaniwalang galit. "Ang namatay sa sunog ay ang pagtitimpi ko, Isabela." Ang malamig na sagot ni Maricel. Hindi siya huminto hanggat hindi siya nakakatayo sa harap ni na Lorenzo at Don Rodolfo. Tumingin siya sa kanyang asawa, ang lalaking nagtangkang pumatay sa kanya, at sa kanyang mga mata ay wala nang natitirang kahit isang bakas ng pag-ibig. "I am Captain Maricel Di Maano of the NBI and I am here to serve the warrant of arrest for the family that thought they could play God." "How dare you?" Ang asik ni Doña Aurora habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay na may hawak na rosaryo ay nanginginig sa galit. "Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay namin sa iyo, sisirain mo ang pamilyang ito sa harap ng maraming tao? Ang utang na loob ko ay nabayaran ko na ng dugo ng anak ko at ng dangal ng tatay ko, Doña Aurora." Ang sagot ni Maricel, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan, tumatagos sa puso ng bawat nakikinig. "Ang pamilyang sinasabi niyo ay isang kuta ng mga kriminal at ngayong araw, ang kutang iyan ay guguho." Biglang bumukas ng malakas ang lahat ng pinto ng simbahan. Ang tunog ng mga pintong kahoy na humahampas sa pader ay naging hudyat ng pagpasok ng mga armadong operatiba ng NBI sa pamumuno ni General Mateo. Ang mga bisita ay nagsimulang magkagulo. Ang tunog ng mga silya na nagkakiskisan sa sahig at ang mga sigaw ng takot ay pumuno sa dating banal na lugar. Mabilis na lumapit si Mateo sa tabi ni Maricel. Tumingin siya kay Don Rodolfo na nananatiling nakaupo, ngunit ang mga mata ay tila isang hayop na nasusukol. "Don Rodolfo Lucero, you are under arrest for human trafficking, money laundering, and the frustrated murder of Captain Maricel Di Maano." Isang matinding tensyon ang bumalot sa altar. Nakita ni Maricel ang kamay ni Don Rodolfo na dahan-dahang gumagalaw patungo sa loob ng kanyang tuxedo. Ang mga mata ng matanda ay naging kasing dilim ng gabi, walang balak sumuko ng buhay. "Akala niyo ba ay ganoon lang kadali ito?" Ang mahinang uyam ni Don Rodolfo. "Ang bansang ito ay nasa ilalim ng aking mga kamay. Walang rehas ang kayang humawak sa isang lusero." Isang mabilis na kilos ang ginawa ni Don Rodolfo. Ang tunog ng pagkasa ng isang maliit na baril na itinago niya sa kanyang vest ay naging sanhi upang mabilis na humarang si Mateo sa harap ni Maricel. Ang bawat tao sa loob ng simbahan ay nagtakbuhan, naghahanap ng mapagtataguan sa likod ng mga upuan. "Ibaba mo ang baril, Rodolfo!" Ang sigaw ni Mateo. Ang kanyang sariling baril ay nakatutok na sa matanda. Ngunit si Maricel ay hindi gumalaw. Nanatili siyang nakatitig sa lalaking sumira sa kanyang buhay. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay handa na sa sandaling ito. Alam niya na ang hustisya ay hindi laging dumarating sa pamamagitan ng mga papel, kundi minsan ay kailangang dumaan sa gitna ng panganib. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan. Ang tunog nito ay tila isang malakas na pagpukpok ng maso sa katahimikan. Ang mga bintanang stained glass sa itaas ng altar ay nabasag at ang mga piraso ng makukulay na bubog ay bumagsak na parang ulan sa paligid nila. Sino ang nagpaputok? At sa gitna ng basag na bubog at sigawan, sino ang huling mananatiling nakatayo sa harap ng altar ng San Agustin? Isang katanungan ang pumasok sa isip ni Maricel habang nararamdaman ang init ng pulbura sa hangin. Sapat na ba ang isang bala para tapusin ang isang imperyong itinayo sa kasinungalingan? O ang tunay na paghuhukom
ay nagsisimula pa lamang. Ang usok ng pulbura ay dahan-dahang humalo sa amoy ng mga bulaklak sa altar, tila isang madilim na insenso na nagbabadya ng katapusan ng isang sumpa. Hindi tumama ang bala sa kahit kanino. Ang putok na narinig ay nanggaling sa baril ni Mateo, isang babala na bumasag sa huling pagtatangka ni Don Rodolfo na lumaban. Ang baril ng matanda ay tumalsik sa sahig, lumilikha ng isang matunog na pagkakalantog sa marmol bago ito tuluyang lumayo sa kanyang maabot. Tapos na ang paghahari niyo, Don Rodolfo? Ang boses ni Maricel ay kalmado, ngunit punong-puno ng kapangyarihan. Lumapit ang mga operatiba at mabilis na pinalibutan ang mga lusero. Ang tunog ng mga posas na ikinakabit sa mga pulso ni na Lorenzo at Don Rodolfo ay naging pinakamatamis na musika sa pandinig ni Maricel. Ito ang tunog ng hustisyang 2 taon niyang ipinaglaban. Ang tunog ng bawat luhang pumatak sa mansyon na tila naging ginto na ngayon sa bigat ng katarungan. Maricel, please, mahal kita. Pinilit lang ako ni Papa. Ang sigaw ni Lorenzo habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at uhog. Ang dating makisig at mayabang na tagapagmana ay naging isang kahabag-habag na batang nagmamakaawa. Let's start over. Pwede nating ayusin ito. Tiningnan siya ni Maricel nang may halong pandidiri. Ang pag-ibig ay hindi pumapatay ng sariling anak, Lorenzo. Ang tanging bagay na ititira ko sa iyo ay ang alaala ng lahat ng ginawa mo. Sa kabilang panig, si Isabela ay nagsimulang magwala. Ang kanyang wedding gown na nagkakahalaga ng milyon ay nayurak at nadumihan habang pilit siyang kumakawala sa mga operatiba. Ang kanyang mga hiyas ay nagkalat sa sahig, nawalan ng ningning sa gitna ng kahihiyan. Ang kanyang mga sigaw ay naging mga ungol ng isang taong nawalan na ng katinuan dahil sa takot at galit. Ngunit ang pinakamatinding sandali ay nang lumapit si Maricel kay Doña Aurora. Ang matandang babae ay nananatiling nakatayo ng tuwid, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Dahan-dahang binuksan ni Maricel ang kanyang palad. Doon ay nakalagay ang mga lukot na pera at barya na isinubo sa kanya ng matanda noong araw na itinali siya sa poste. Ito po ang utang na loob na sinasabi niyo, Doña Aurora. Ang mahinang sabi ni Maricel. Isa-isang hinulog ni Maricel ang mga barya sa paanan ng matanda. Ang tunog ng bawat baryang tumatama sa sahig ay tila bawat taon ng pagdurusa ni Maricel na ibinabalik niya sa pinagmulan nito. Ibinabalik ko na ang lahat ng ibinigay niyo. Mula ngayon, wala na akong utang sa pamilyang ito. Kayo ang may utang sa bawat buhay na sinira niyo. Napaatras ang matanda. Ang kanyang labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang boses na dati ay laging nag-uutos ay tila tuluyan ng nawala. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng simbahan at pumasok ang mga miyembro ng media. Ang liwanag mula sa mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa mga mukha ng pamilya Lucero. Ang kanilang kahihiyan ay nasaksihan ng buong bansa. Bawat anggulo ng kanilang pagbagsak ay naitala para sa lahat. Ang imperyong itinayo sa kasinungalingan ay gumuho sa harap ng lahat ng taong dati ay tinitingala sila. Habang inilalabas ang mga Lucero sa simbahan, tumigil si Don Rodolfo sa harap ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Akala mo ba ay panalo ka na, Kapitana? Sa mundong ito, ang kapangyarihan ay laging may paraan para bumalik. Isang operatiba ang lumapit kay Maricel at iniabot ang isang maliit na sobre na nakuha mula sa bulsa ng vest ni Don Rodolfo. Ma'am, ito po ang iniwan niya bago siya posasan. Nang buksan ni Maricel ang sobre, nanlamig ang kanyang mga kamay. Sa loob nito ay ang isang lumang sulat na may pirasong punit, isang bahagi ng dokumento na nagpapatunay na ang kanyang ama ay hindi lamang biktima ng pag-frame, kundi may isa pang taong kasabwat na hanggang ngayon ay malaya pa rin. Tumingin si Maricel
sa papalayong si Don Rodolfo. Ang matanda ay bahagyang lumingon at ngumisi sa kanya. Isang ngising nagsasabing ang laban ay hindi pa lubos na tapos. Naramdaman ni Maricel ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Mateo, "Hayaan mo na sila, Maricel. Ang mahalaga ay nakamit natin ang unang hakbang. Tapos na ang gabi." "Hindi pa, Mateo," ang bulong ni Maricel habang nakatingin sa punit na papel. "May isa pang kailangang magbayad. Pero sa ngayon, hayaan nating kainin sila ng sarili nilang karma." Habang ang mga sasakyan ng pulis ay papalaylayo sa simbahan, ang tunog ng kanilang mga sirena ay naging isang hudyat ng bagong umaga sa Maynila. Ang San Agustin Church ay muling binalot ng katahimikan, ngunit ito ay isang katahimikang hindi na mabigat, kundi punong-puno ng pag-asa. Isang katanungan ang naglaro sa isip ni Maricel habang pinagmamasdan ang basag na bubog sa sahig. Ang paghihiganti ba ay talagang nagpapahilom ng sugat? O ito ay isang pinto lamang patungo sa mas malalim na katotohanan? Ang gabi ay natapos na para sa mga Lucero, ngunit para kay Maricel, ang paghahanap sa kabuuan ng kanyang pagkatao ay nagsisimula pa lamang. Hindi lahat ng sugat ay nawawala, ngunit lahat ng sugat ay natututong tumigil sa pagdurugo. Ang boses ni Maricel ay isang mahinang bulong sa hangin habang nakatayo siya sa harap ng 2 puntod na nababalot ng lunti ang damo. Ang sikat ng araw sa probinsya ay hindi kasing lupit ng araw sa Maynila. Ito ay banayad, tila isang mainit na yakap mula sa langit. Ang amoy ng basang lupa at mga bulaklak ng kalachuchi ay humahalo sa sariwang hangin, nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang kinalimutan. Hinaplos ni Maricel ang malamig na marmol ng puntod ng kanyang ama. Sa tabi nito ay isang maliit na marker para sa kanyang anak. Ang batang hindi niya kailanman nayakap, ngunit habang buhay na mananatili sa kanyang puso. Inilapag niya ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak at itinabi ang isang kopya ng dokumentong naglilinis sa pangalan ng kanyang ama. Ang bawat salita sa papel na yon ay pambayad sa bawat patak ng pawis at dugo na ibinigay niya sa loob ng mansyon ng mga Lucero. "Laya na tayo, Tay. Laya na rin tayo, anak." Ang mahinang sabi ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait, kundi luha ng pagpapaalam sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Nabalik lamang ang diwa ni Maricel nang marinig niya ang mahinang pag-ugong ng isang sasakyan na huminto sa di kalayuan. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa damuhan ay dahan-dahang lumalapit, regular at puno ng pag-iingat. Hindi na kailangang lumingon ni Maricel para malaman kung sino ang dumating. Ang amoy ng pamilyar na pabango na humahalo sa hangin ay sapat na upang pakalmahin ang kanyang puso. Lumapit si Mateo at tumayo sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita agad. Hinayaan niya ang katahimikan na maging tulay sa pagitan nilang dalawa. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagaspas ng mga dahon at ang malayo at masayang huni ng mga ibon sa mga puno ng mangga. "Iniwan ko na ang serbisyo, Mateo." Ang basag na boses ni Maricel ang unang bumasag sa katahimikan. "Gusto ko na lang maging simple. Gusto ko na lang maging ako. Alam ko." Ang maikling sagot ni Mateo. Inabot niya ang isang maliit na sako ng mga buto ng halaman kay Maricel. "Inisip ko na baka gusto mong simulan ang sarili mong hardin sa likod ng bahay ng tatay mo. Ang mga bulaklak ay hindi nagsisinungaling, Maricel. Kung aalagaan mo sila, ibabalik nila ang ganda sa'yo." Isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel. Isang ngiting hindi pilit. Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Tinanggap niya ang mga buto at sa pagkakataong yon, ang kanilang mga daliri ay nagtagpo. Ang init ng kamay ni Mateo ay tila isang pangako na ang mundo ay hindi lamang puno ng mga taong tulad ng mga Lucero, kundi may mga tao ring handang maghintay at mag-alaga.
Naglakad sila pabalik sa maliit at simpleng bahay na kinalakihan ni Maricel. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa tuyong lupa ay naging isang ritmong puno ng pag-asa. Wala ng mga gintong chandelier, wala ng mga mamahaling carpet, at wala ng mga mapanuring mata sa bawat sulok. Ang tanging naroroon ay ang mamera ng kanyang ama na naghihintay sa kanila at ang amoy ng bagong saing na kanin na sumasalubong sa kanila mula sa kusina. Pumasok si Maricel sa loob ng bahay at tinitigan ang kanyang sariling refleksyon sa isang lumang salamin. Wala na ang uniforme, wala na ang badge at wala na ang maskara ng isang martir na asawa. Ang nakikita niya ay isang babaeng may mga peklat. Oo, ngunit ang bawat peklat ay isang kwento ng tagumpay. Kaya mo pa bang magtiwala ulit, Maricel? Ang tanong ni Mateo habang nakatayo sa may pinto. Ang kanyang anino ay banayad na tumatama sa sahig. Huminga ng malalim si Maricel. Naramdaman ang hangin na pumupuno sa kanyang baga ng malaya. Tumingin siya kay Mateo at dahan-dahang tumango. Hindi ko alam kung kailan, Mateo, pero sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi na ako natatakot na subukan. Lumapit si Mateo at kinuha ang kanyang kamay. Pinisil ito ng marahan. Ang katahimikan sa loob ng maliit na bahay ay naging punong-puno ng mga pangarap na muling nabubuhay. Ang bawat tunog ng orasan sa dingding ay hindi na tila isang countdown sa panganib, kundi isang paalala na ang bawat segundo ay isang bagong pagkakataon. Isang katanungan ang naiwan sa isip ni Maricel habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw mula sa kanyang bintana. Sapat na ba ang katahimikan para burahin ang ingay ng nakaraan? O ang bawat bagong umaga ay isang sapat na rason para muling buksan ang pintuan ng puso? Ang gabi ay dumarating na, ngunit hindi na ito nakakatakot. Dahil sa dulo ng bawat kadiliman, laging may isang bituing magsisilbing gabay patungo sa tahanan. At si Maricel, sa wakas, ay nakauwi na. Ang panahon ay tila isang malumanay na agos ng tubig sa batis. Dahan-dahan nitong tinatangay ang mga dumi ng kahapon hanggang sa muling maging malinaw ang ilalim ng bawat alaala. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Lucero sa isang tahimik na bahagi ng Batangas, hindi kalayuan sa dagat. Nakatayo ang isang puting gusali na may simpleng karatula. Bahay ni Maricel, silungan ng pag-asa. Hindi na ito mansyon ng mga ginto at kasinungalingan, kundi isang tahanan para sa mga kababaihang biktima ng karahasan at pang-aabuso. Nakatayo si Maricel sa veranda ng gusali, pinagmamasdan ng isang batang babae na masayang nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ang batang yon ay kahawig ng pangarap na nawala sa kanya noon. At sa bawat ngiti nito, nararamdaman ni Maricel ang unti-unting pagkakabuo ng sarili niyang durog na pagkatao. Hindi man niya maibabalik ang kanyang sariling anak, ang pagliligtas sa iba ay naging sapat na gamot para sa kanyang naghihilom na sugat. Nabalik lamang ang diwa ni Maricel nang marinig niya ang tunog ng mga yabag sa kahoy na sahig. Si Mateo. Hindi na siya naka-uniforme. Suot niya ang isang simpleng polo at may dalang isang baso ng sariwang buko juice. Ang bawat kilos ni Mateo ay puno ng pag-aalaga. Ang uri ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng mga mabulaklak na salita, kundi ipinapakita sa bawat oras ng pananatili sa tabi ng isang tao. Marami na namang nagpadala ng pasasalamat sa iyo, Maricel, ang mahinang sabi ni Mateo habang tumatayo sa kanyang tabi. Sabi nila, ikaw ang nagsilbing liwanag nila sa gitna ng kanilang madilim na gabi. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel. Hindi ako ang liwanag, Mateo. Tinulungan ko lang silang mahanap ang sarili nilang mitya. Lahat tayo ay may kakayahang magliyab. Kailangan lang natin ng taong maniniwala sa atin. Tumingin si Maricel sa malawak na asul na karagatan. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay ang gintong singsing na ibinigay sa kanya ni Lorenzo.
Ang huling piraso ng kanyang madilim na nakaraan. Sa loob ng 1 taon, pinanatili niya ito hindi dahil sa pag-ibig, kundi bilang paalala ng kanyang pinagdaanan. Ngunit ngayon, alam niyang oras na para tuluyan na itong pakawalan. Dahan-dahang lumapit si Maricel sa dalampasigan. Ang bawat tapak ng kanyang mga paa sa mainit na buhangin ay tila isang pagyakap sa kalayaan. Inihagis niya ang singsing ng buong lakas patungo sa malalim na bahagi ng dagat. Ang tunog ng pagtama ng metal sa tubig ay mabilis na nilamon ng malalakas na alon hanggang sa wala nang matira, kundi ang katahimikan ng karagatan. Napatawad mo na ba sila, Maricel? Ang tanong ni Mateo na sumunod sa kanya. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangang kalimutan ng lahat, Mateo. Ang seryosong sagot ni Maricel habang pinagmamasdan ang huling ningning ng araw sa abot-tanaw. Napatawad ko na ang sarili ko sa pananatili sa isang lugar na hindi ako pinapahalagahan. Ang mga lusero, ipinasa ko na sila sa hustisya ng langit at ng batas. Wala na silang kapangyarihan sa aking bawat paghinga. Nararamdaman ni Maricel ang kapayapaan na tila isang banayad na hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Wala na ang ubo ng usok, wala na ang lasa ng kalawang sa kanyang bibig, at wala na ang pait ng utang na loob. Ang tanging naroroon ay ang tunog ng mga alon na tila nagsasabing, "Tapos na ang gabi. Ligtas ka na." Hinawakan ni Mateo ang kamay ni Maricel at sa pagkakataong ito, hindi bumitaw ang dalaga. Ang kanilang mga anino sa buhangin ay naging isa habang ang araw ay tuluyan ng lumulubog, nagbibigay ng pagkakataon sa mga bituin na sumikat. Natutunan ni Maricel na ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa apelyidong dala mo, kundi sa katotohanang kaya mong panindigan sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. Ang karangalan ay hindi isang bagay na ibinibigay sa iyo ng ibang tao. Ito ay isang bagay na itinatanim mo sa bawat butil ng iyong pagkatao sa pamamagitan ng katapatan sa sarili. Ang kwento ni Maricel ay hindi nagtatapos sa isang marangyang kasal o sa malaking kayamanan. Nagtatapos ito sa isang mamera, isang simpleng hardin, at isang pusong natutong magmahal muli nang walang takot. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagpapatumba sa kaaway, kundi ang pagpapanatili ng kabutihan sa iyong puso sa kabila ng lahat ng kasamaang naranasan mo. Nabalik lamang ang katahimikan nang ang huling sinag ng araw ay maglaho sa dagat. Ngunit sa puso ni Maricel, ang umaga ay hinding-hindi na muling maglalaho. Ang kwento ng kanyang paglalakbay ay isang patunay na matapos ang pinakamahabang gabi, palaging may bukang liwayway na naghihintay sa bawat isa sa atin. Sa puntong ito, nais kong magpasalamat ng buong puso sa inyo na nanatili at sumabay sa bawat pintig ng puso ni Maricel hanggang sa huling sandali ng kwentong ito. Hindi naging madali ang maglakbay sa gitna ng kanyang mga luha at pasakit. Ngunit dahil sa inyong pakikinig, naging makabuluhan ang bawat letra at bawat hininga na inilaan ko sa paghahabi ng kasaysayang ito. Habang isinusulat ko ang mga kabanata, lalo na ang mga sandaling kailangang dumaan ni Maricel sa tindi ng pang-aapi at ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak, nadama ko rin ang bigat sa aking sariling dibdib. May mga gabi na napatigil ako. Iniisip kung paano nga ba maibabangon ang isang pusong tila naging abo na. Ang kwentong ito ay hango sa mga bulong ng katotohanan mula sa mga totoong buhay. Mga karanasan ng mga kababaihang tahimik na lumalaban at nagtitiis sa likod ng saradong pinto, naghihintay ng pagkakataong muling makahinga ng malaya. Ang buhay ay parang isang maliit na binhi na itinanim sa gitna ng sement. Maaring mahirap ang pagtubo, maaring marami ang tatapak sa atin, ngunit kung mayroon tayong munting liwanag ng pag-asa at matatag na pananalig sa ating sariling dangal, makakahanap tayo ng bitak upang sumibol at mamulaklak muli.
Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na hakbang. Ito ay isang mahabang proseso, isang sulo na tayo mismo ang dapat magsindi upang hindi na tayo maligaw sa anino ng ating galit. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam sa mga pasilyo ng mansyon ng mga Lucero at sa dalampasigan ng Batangas, may isang katanungan na nais kong iwan sa inyong mga puso. Sa inyong palagay, tunay nga bang nakamit ni Maricel ang katarungang karapat-dapat para sa kanya? At ikaw ba? Sa iyong sariling buhay, kaya mo rin bang patawarin ang taong nagdulot sa iyo ng pinakamalalim na sugat para lamang makuha ang iyong sariling kapayapaan? Sana ay nag-iwan ng kwentong ito ng isang munting apoy na magbibigay sa inyo ng init sa oras ng panghihina. Kung ang kwentong ito ay humaplos sa inyong mga damdamin, huwag po nating kalimutang pindutin ang like at ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Napakalaking bagay po para sa akin ang mabasa ang inyong mga saloobin sa comment section, ang inyong mga karanasan, ang inyong mga payo, at ang inyong mga pananaw sa buhay ni Maricel. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng paghilom, pagbangon, at walang hanggang pag-asa. Maraming salamat po at naway palaging manahan ang liwanag sa inyong mga tahanan.